Naging mausisa ang prinsipe at naitanong, anong nangyayari dito? Bakit hindi kumaygalaw ang katawan ko? Ininform ng sistema si Ran, ang evolution part ay na-reset. Ang evolution ay matagumpay na natapos. Ang evolution type ay ancient divine type, at ang branch ay rule system. Naniniwala si Ran na nagawa niya ito. In-update ng sistema si Ran na ang mga bagong gising na kakayahan ay gravity mystery at field expansion. Ang mga pangunahing katangian ay nananatiling pareho sa atavistic evolution enhancement data. Naisip ni Ran na hindi lang na-reset ang ancient divine type, ngunit isa rin itong napakabihirang rule system. Ipinaliwanag ng sistema kay Ran, ang ancient divine type evolution ay nahahati sa elemental, Superman, at rule system. Ang komposisyon ng Blue Star World ay nakabatay sa mga patakaran tulad ng gravity, acceleration, potential energy, at inertia. Kapag na-master ng tao ang mga pangunahing kapangyarihang ito, maaari silang maging tunay na Diyos. Tinitignan ni Ran ang kanyang kamay at naramdaman ang matinding sensasyon. Napagtanto niyang ang rule system ang pinakamakapangyarihang sangay ng ancient divine type. In-update muli ng sistema si Ran, ang saklaw ng gravity control ay 3 metro. Ang field expansion ay nagpapalawak ng saklaw ng gravity control ng 10 beses sa maikling panahon ngunit nangangailangan ng malaking mental at pisikal na enerhiya. Ginamit ni Ran ang kanyang kakayahan laban sa prinsipe. Lumutang ang prinsipe habang sumisigaw sa sakit. Isang matinding sinag ng liwanag ang tumama sa prinsipe, at nagsimula siyang umubo at nasugatan. Napansin niya, malinaw na isa lang siyang level 3 evolver, pero mas malakas pa siya kaysa dati. Paano ito posible? Natuwa si Ran at inisip, ito ba ang kapangyarihan ng ancient divine type evolution? Level 1 pa lang ito, pero ganito nakalakas. Kung kakain ako ng level 4 o mas mataas na crops at karne, magpapatuloy na tataas ang aking kakayahan. Pinataas niya ang ilang mga bato gamit ang kanyang kakayahan, at sa pagsara ng kanyang kamao, nagkadurog-durog ang mga bato hanggang maging alikabok. Naisip ni Ran, ano kaya ang may dudulot ng evolution na ito sa hinaharap? Napakahirap isipin. Ang puso ko ay hindi mapakali sa kasabikan. Ang pakiramdam ng ganitong kapangyarihan ay sobrang sarap, parang nakakaadik. Nakaluhod ang prinsipe sa lupa, galit at nasasaktan. Nagtataka siya, paano siya naging ganito kalakas sa isang iglap. Malakas siyang umubo at napansin niyang ang kanyang matigas na armor ay wasak dahil sa pag-atake mula sa hangin. Hindi ko na kaya ito. Kailangan kong tumakas. Mamamatay ako kung magpapatuloy ito, bulong niya sa sarili. Tumayo ang prinsipe at nagsimulang tumakbo palayo. Napansin ito ni Ran at naisip, tumatakas ba siya? Umabant siya upang pigilan ito at ginamit ang kanyang kakayahan para atakihin ang prinsipe. Napansin ni Ran na wala na roon ang prinsipe. Nakawala siya, wika niya sa sarili. Naging mausisa si Ran at nagsimulang mag-isip. Samantala, nakita ang prinsipe na tumatawag sa kanyang ina. Lumapit siya rito at humingi ng paumanhin. Hindi ko natupad ang iyong inaasahan. Nabigo ako. Isang kahihiyan ako, sambit niya. Bigla niyang narinig ang ilang tunog at inakala niyang posibleng isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran niya. Dumating si Ran at sinabi, natagpuan na kita. Napagtanto niyang ang labasan ng imburnal ay nauuwi sa ground floor ng municipal building. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi kailanman na-detect ng military police ang kanyang mga kilos. Si Wang Dongchuan ay talagang nakahanap ng magandang lugar para magtago, sambit niya. Nakakatawa na ang taong sumamba sa kulto ay sa kanila rin napahamak. Tumingin ang prinsipe kay Ran at nagalit. Ano ba itong multo na patuloy na ginugulo ang oras ko kasama ang aking ina? Bigla namang yumanig ang lupa at naging alerto si Ran. Idineklara ng prinsipe, tapos na ang evolution ni ina. Pumunta ka na sa impyerno. Napaisip si Ran, akala ko sapat na ang pagkasira ng prinsipe para kainin ng kapwa evolver, pero ano ba itong tinatawag niyang ina? Nagalit ang prinsipe at sumigaw, tumigil ka. Ano ang tinatawag mong bagay? Biglang lumabas ang kanyang ina,
Isang dambuhalang nakakatakot na nilalang. Ang ina ng prinsipe ang pinakamapagmahal na ina sa mundo, bagaman madalas siyang magalit, paluan ng prinsipe, hindi bigyan ng pagkain, tawagin siyang hanggal, at kung hindi siya makakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit, sinasampal siya at pinapaluhod. Ngunit noong napaligiran sila ng grupo ng mga mutant na langgam, ang kanyang ina ang nagligtas sa kanya. Gayunpaman, tumakbo siya palayo, iniwan ang kanyang ina. Napakawalang silbi niya, isang duwag na baboy. Damn him! Naging alerto si Ran at napansin niyang maayos ang kondisyon ng prinsipe, ngunit kakaiba ang kilos nito. Tinawag ng ina ang pangalan ni Xiao Sheng. Idineklara ng prinsipe, hindi ko papayagan na may gawin ka sa aking ina, lalo na ang bastyusan siya. Gutom na gutom siya. Ang kanyang ina ay isang level 7 Beast King Queen Ant. Nakiusap ang prinsipe, kunting tulong lang, ina. Tama iyon, ang bagong evolved na katawan ay natural na mahina pa. Kaya sige, ina, magsama-sama na tayo magpakailanman. Naging alerto si Ran at nag-isip, hindi maganda ito. Ano ang binabalak niya? Biglang tumawa ng malakas ang prinsipe. Nakita nilang nilamon ng ina niyang halimaw ang prinsipe. Napagtanto ni Ran, sadyang inialay niya ang sarili para kainin siya ng Beast King. Ano ang silbi ng pag-abot niya sa ganitong punto kung ganito rin ang mangyayari? Matapos nito, nagsanib ang prinsipe at ang kanyang ina. Labis na natakot si Ran. Ang ina ng prinsipe ay naging napakalakas at nagbuga ng napakalaking enerhiya. Sa laboratorio, may naririnig tayong nagsasabing, sa wakas, nagawa na nila. Na-replicate ang Divine Gene. Isang lalaki ang masayang nakatingin sa gene, habang ang isa pang lalaki ay nagsabi, napakagaling. Inutusan ng unang lalaki ang isa pa, agad ipaalam kay Researcher Bai at i-inject ito sa kanyang katawan. Sumang-ayon naman ang pangalawang lalaki. Pagkatapos nito, napansin ng una, sandali. Parang lumilindol. Nakaramdam ka ba? Sinagot siya ng pangalawa, hindi ko nararamdaman. Pero teka, ang mga kagamitan ay umaalog. Sagot ng una, kalokohan na iyan. Kalimutan mo muna yan. Mas mahalaga ang buhay ni Researcher Bai. Sumagot ang pangalawa, papunta na siya. Sa lungsod. Nasa kaguluhan ng lugar. Maraming military planes at iniulat sa balita na may nadetect na abnormal na pinagmulan ng lindol sa municipal building. Pinaghihinalaang may lumitaw na isang high-level mutant beast. Napapaligiran ng Southern Side Military Police ang lugar. Nakita si Yuan, na nagulat sa nangyari. Isang malakas na pagsabog ang naganap, at lumabas ang isang level 8 Beast King Super Large Ant Queen. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa paligid. Namangha si Yuan at natanong, paano nangyari ito? Ang Beast King mismo ay lumitaw sa lungsod. Narinig niya ang isang tao na sumisigaw, holy crap! Ang astig nito. Ang headline na ito ay tiyak na magiging akin. Nag-isip si Yuan, hey, paano siya nakarating dito? Nagiging alerto ang anchor at humingi ng paumanhin, pasensya na, opisyal. Kami ay mga reporters mula sa Southern Side Daily Journal. Tanong ni Yuan, nasaroon ba kayo ng bait? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na lumipad dito? Napakapanganib nito. Ordinaryong mamamayan, mangyaring umurong. Tumawa ang anchor at sinabing, alam ko iyon, pero bilang isang reporter, paano ko mapapalampas ang ganitong kalaking balita? Ang high-level Beast Kings na karaniwang nasa frontier at malalayong lugar ay lumitaw sa southern side. At ngayon, makikita ko ito ng personal. Kailangan kong makuha ang kwentong ito. Sa laban, ginamit ni Ran ang kanyang kakayahang gravity mastery upang magpalutang sa ere. Iniisip niya na ang pagbabago ng kanyang sariling gravity ay nagbigay daan para makamit ang floating state. Sa pagbabawas ng friction sa kanyang katawan at pinagsama ito sa kanyang pinabuting kakayahan, nagawa niyang bumilis ng hindi kapanipaniwala. Habang tinamaan ng dragon ang isang gusali, nag-adjust si Ran ng kanyang attributes upang umatake sa halimaw. Tumayo ulit ang halimaw. Iniisip ni Ran, ang patuloy na paglutang ay mabilis na nauubos ang aking mental at pisikal na enerhiya.
Ipinakita ng system ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ancient divine type rule system human evolver. Ang kanyang mga katangian ay lakas, 102, talino, 78, bilis, 101, espiritu, 101, mga kakayahan, 1, gravity mastery, may saklaw na 3 metro at maaaring i-level up sa pamamagitan ng pagkain ng mga crops na higit sa level 4. 2. Field expansion, nagpapalawak ng saklaw ng gravity mastery ng 10 beses sa maikling panahon, ngunit nangangailangan ng malaking mental at pisikal na enerhiya. Habang inaatake ni Ran ang Beast King, sinabi niya, "Damn it." Ang mga langgam na ito ay patuloy na pinapagaling ang sugat nito. Napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, hindi niya magagawang patayin ang halimaw. Ang saklaw ng kanyang gravity mastery ay masyadong maliit upang makapinsala ng malaki sa Beast King, lalo pat patuloy na dumadating ang mga langgam upang pagalingin ito. Naalala niya ang field expansion at inisip, kung gagamitin ko ito para sa isang matinding atake, baka magawa ko. Pero, nagsimulang magduda si Ran, paano kung hindi ko mapatay ang Beast King? Kapag ako'y naubusan ng enerhiya at nawalan ng malay, siguradong mamamatay ako. Habang nag-aalala si Ran, bigla siyang inatake ng Mother Monster, dahilan upang siya'y mabigla at malito. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang rescue team at sinabi, "Ran, nakuha ka na namin. Tumutok ka sa core ng Beast King." Tanong ni Ran, "Ano ang core?" Ipinaliwanag ni Yuan, ang core ng halimaw ay karaniwang nasa pinakamatigas na bahagi ng armor nito. Obserbahan mong mabuti, makikita mo ang isang bahagi na kakaiba sa paligid nito. Sinimulang obserbahan ni Ran ang halimaw, habang ang mga sundalo ay inaatake ito. Napansin niya ang isang bahagi ng katawan nito kung saan nagtitipon ang mga langgam. Naisip niya, ito kaya iyon. Oo, ito nga ang core. Sa tulong ng mga military police, ginamit ni Ran ang lahat ng kanyang mental power. Aktibo niyang ginamit ang field expansion at sinabi, "Tipusan natin ito sa huling atakeng ito." Inilabas niya ang buong lakas at inatake ang core ng halimaw. Pagkatapos ng matinding atake, bumagsak si Ran sa lupa. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, sinalo siya ng rescue net ng militar. Sinabi ni Yuan, "Ang lapit noon." Habang tinitingnan si Ran, napagtanto niya, ang misteryosong taong ito. Siya si Letian Ran. Pero sino ba talaga siya? Sa balita, isinalaysay ng tagapagbalita na isang malakas na lindol ang naramdaman sa lungsod bandang 14 minuto pasado alas 6 ng umaga. Lumitaw ang isang super-large mutant beast sa municipal building, nagdulot ng pinsala sa loob ng higit sa 10 kilometro sa paligid nito. Iniulat na ang nilalang na ito ay may lakas na may kukumpara sa isang level 8 Beast King. Ayon sa balita, ang halimaw ay nawasak ng isang kakaibang asol na humanoid. Habang nakikinig, nagtanong ang isang lalaki, ano kaya ang kayang gumawa nito sa isang Beast King? Sumagot ang isa pang lalaki, "Hindi ko alam." Sinabi ng tagapagbalita, ang humanoid na ito ay nababalot ng asol na liwanag, kaya hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyayari. Isa ba itong bagong sandata ng gobyerno? O isang bagong uri ng mutant? Hindi natin alam. May isang lalaki ang nanonood ng balita sa kanyang cellphone at napatawa na lang ito dahil alam niya kung ano ito. Sinabi nito na isa itong evolver. Sa ospital, nagising si Ran sa isang kama sa ospital. Ipinaalala ng system, mangyaring bigyang pansin ang pag-upgrade ng iyong shelter level at depensa sa lalong madaling panahon upang mapaghandaan ang paparating na second destruction wave. Habang naupo si Ran, inisip niya, saan ba ako naruroon? Tama, nawalan ako ng malay matapos maubos ang aking pisikal at mental na lakas. Ipinaliwanag ng system, ang kasalukuyang lakas ng depensa ng iyong farm ay hindi sapat upang harapin ang ikalawang destruction wave. Ang ikalawang alon ng pagkawasak ay magdudulot ng mas malawak na pinsala kaysa sa unang alon. Ayon sa projections, ang kasalukuyang antas ng teknolohiya ng sangkatauhan ay maaari lamang tumagal hanggang sa ikatlong destruction wave.
Matapos nito, tuluyang magigiba ang umiiral na mga sibilisasyon. Habang iniisip ito ni Ran, napagtanto niya ang bigat ng paparating na banta. Inutusan ni Ran na buksan ang point screen ng kanyang sistema. Pagkatapos suriin ang system, natuklasan ni Ran na mayroon siyang 7,980,000 points. Iniisip niya na kaunting puntos na lang ang kailangan niya upang ma-upgrade ang kanyang shelter sa level 2. Kailangan niya lang anihin ang susunod na batch ng mga tanim upang makumplito ang upgrade. Dahil sa dami ng naubos niyang resources sa laban, napansin ni Ran na may malaki pang espasyo sa inventaryo ng system. Nagtataka siya kung maaari bang maglagay ng mga armas doon at gamitin ang mga ito kahit kailan. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang horizontal sword sa inventaryo. Matapos ang ilang sandali, masaya niyang sinabi, "Nag-work nga." Napansin niyang ang espada ay level 1. Naisip niya, pwede kayang ma-level up ang mga bagay mula sa tunay na mundo kapag inilagay sa inventaryo. Kung gayon, mas lalo itong magiging makapangyarihan habang tumataas ang antas nito. Napansin niya rin na ang talam ng espada ay kasing talas ng bakal na humihiwa sa putik. Pag-alis ni Ran, bumangon siya mula sa kama, iniisip na, panahon na para umalis. Ang oras ay hindi naghihintay sa kahit sino, at nangangailangan ng oras upang mag-mature at money ang mga tanim. Bago tuluyang umalis, naisip niya si Yuan, ang serial military police officer na tumulong sa kanya. Habang nagpapasalamat siya kay Yuan, sinabi niyang ang pasasalamat ay maghihintay sa susunod na pagkakataon. Tumalon siya sa bintana, usapan nina Yuan at ng kasamahan niya. Habang tinitingnan ang bakanteng kama at ang mantsa sa bintana, sinabi ng kasama ni Yuan, nakawala siya. Tinanong niya si Yuan kung gusto niyang dalhin pabalik si Ran. Sagot ni Yuan, huwag na. Hindi siya papayag. Tinanong ng kasama, paano kung makagulo siya sa labas? Sumagot si Yuan, sa tingin mo ba kaya ng Southern Military Police na hulihin ang mutant na kaya ang isang Beast King mag-isa? Ipinaliwanag niya na ang pinakamalalakas na mutant sa militar ay may malalakas lang na katawan, ngunit si Ran ay may ibang antas ng kakayahan. Sinabi ng kasamahan, hindi ko sinasabi na pilitin siya. Ang ibig kong sabihin ay hikayatin siya. Sagot ni Yuan, hindi natin siya maaaring pilitin. At malamang ay galit siya sa ating kakulangan sa kakayahan. Kung hindi nga natin may pagtanggol ang isang babae, paano niya tayo pagkakatiwalaan? Sinabi ng lalaki kung ganoon daw ba yun talaga. Sinabi lang dito ni Yuan na base sa sinabi sa akin ng aking ama. Kailangan ko siyang kumbinsihin, sa palagay ko naman wala siyang balak pagtaksilan ang sangkatauhan, kaya huwag natin muna siya guluhin. Tingnan na lang natin at manood sa mangyayari. Nagagalak ako na makita siya kung gaano pa siya magiging malakas sa hinaharap. Nagsalita ang lalaki at sinabi na pumunta na raw ito doon upang sabihin yun. Sa farm. Pagdating ni Ran sa farm, sinalubong siya ng grupo nina Uncle Nan, Xiao, at Han. Yumakap si Han sa kanya at nagsimulang umiyak, habang nagsorry si Ran dahil nag-alala sila. Naramdaman niyang naiipit siya sa mahigpit na yakap ni Xiao. Nagsimulang magdugo ang katawan niya, ngunit ngumiti siya at sinabing, pwede ba, bitawan niyo muna ako. Sinabi ni Nan, sige, sige. Tumawa si Han at sinabi, gusto ko akong buhatin mo. Samantala, ipinakita ni Nan ang kanyang muscle. Tinanong siya ni Ran, nag-evolve ka rin ba? Sumagot si Uncle Nan, oo, nagising ako kahapon. Hindi ko alam kung gaano karaming pagkain ang dahilan ng evolution ko. Sinabi ni Han kay Ran na mas lumakas din siya. Ipinaalam ng system kay Ran na si Uncle Nan ay isang atavistic evolved person na may kakayahang super strength, at si Han ay isa ring atavistic evolved person na may Eye of Truth at super strength. Masaya si Ran at iniisip niyang lahat ng miyembro ng grupo ay nag-evolve sa atavistic types. Pag-ani ng anti-radiation crops. Sinabi ng system kay Ran na anti-radiation corn ay handa ng anihin. Anti-radiation peppers ay hinog na rin. Sinabi ni Ran, sakto. Hinog na ang bagong batch ng crops. Simulan na natin ang pag-ani. Sagot ni Nan, oo nga. Natanggap ni Ran ang isang rare item. Camouflage chili pepper. Level,
Purple Rare Item. Effect, kapag kinain, nagbibigay ito ng camouflage sa loob ng 10 minuto, na nagtatago sa sound wave detectors, thermal imaging, at optical detectors. Pag-upgrade ng shelter. Pinili ni Ran na gastusin ang kanyang puntos sa Level 2 Shelter Upgrade Coupon. Ipinaliwanag ng system na ang upgrade ay magpapataas ng depensa at espasyo ng shelter. Bukod dito, magkakaroon siya ng bagong kakayahang flow mastery. Ngumiti si Ran at pinindot ang confirm. Agad na ginamit ang coupon, at nagsimula ang proseso ng upgrade. Habang ang farm ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-upgrade, inabisuhan ng system si Ran, ang ikalawang destruction wave ay paparating na, may natitira na lamang na 3 oras.